Paano nga ba makatulog ng mahimbing sa gabi gamit ang oregano? Para sa hindi makatulog sa gabi, ang video na ito ay para sa inyo. Magandang araw mga ka-jungle! Welcome back sa ating channel, Facebook at TikTok ng Mark of the Jungle Plant. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, huwag kalimutan pindutin ang subscribe, follow, like, and notification bell para hindi ninyo ma-miss ang ating mga videos tungkol sa mga halaman, gardening tips at mga tradisyonal na paraan ng paggamit ng iba't ibang halaman na makikita lamang po sa ating bakuran. Sa vlog natin ngayon, ibabahagi ko ang isang simpleng tradisyonal na home practice na ginagawa ng ilang tao gamit ang halaman na oregano. Ang kailangan lang natin ay isang sariwang sanga ng oregano, isang baso o maliit na lalagyan na may malinis na tubig at ilang dahon ng oregano na ating dudurugin. Mahalagang paalala mga ka-jungle na ang paraang ito ay hindi isang nagpapatunay na gamot sa insomnia at wala pang sapat na scientificong ebidensya ng oregano sa pagtabi ng kama ay direktang talagang nakakatulong. Pero para sa experience ko, ito ay nakakapagtaboy ng lamok at nakapahimbing ng tulog. Kung gusto nyo malaman kung paano ito ginagawa, samahan nyo ako hanggang sa dulo. Halina mga ka-jungle, pumunta tayo ng ating garden. Narito ang ating mga oregano. Isa ito sa mga pinakamadaling alagaan na halaman. Kahit sa paso o direktang lupa ay mabilis itong lumago. Sa pagpili ng oregano, piliin natin ang sariwa, berde at malusog na tangkay. Iwasan ang mga dahon na tuyot at may sakit. Kumuha lamang tayo ng isa o dalawang tangkay at hindi kailangan paramihin ang pagpitas nito dahil gusto rin natin manatiling malago ang ating mga natirang halaman na oregano. Tapos nating mamitas, kung malinis naman ang oregano, kahit hindi na siya ugasan, pero kapag madumi, pwede natin hugasan ng tubig upang matanggal ang mga alikabok. Pero sa ating garden, hindi naman siya madumi dahil inaalagaan ko ang mga halaman kong oregano. Ngayon naman ay kumuha tayo ng maliit na baso o vase. Lagyan natin ito ng malinis na tubig, pagkatapos ay lagyan natin ng oregano na parang fresh flower. Ang tangkay lamang ang nakababad sa tubig, hindi ito papakuluan, hindi rin ito iinumin. Ang layunin natin ay manatiling sariwa ang oregano habang ito ay nasa ating silid. Ngayon naman ay kukunin natin ang ilang sobrang dahon, gamit ang matulis na bagay o gamit ang ating kamay, bahagyan natin itong durugin. Kapag dinurog na ang dahon ay mas lalabas ang natural nitong amoy. Pagkatapos ay ilagay natin ang mga dinurog na dahon sa tubig kung saan nakababad ang oregano. Mapapansin ninyo na mas maamoy ang oregano. Maaari ang tao ay nagsasabing mas presko sa pakiramdam ang silid kapag may sariwang oregano. May ilan ding naniniwala na hindi gusto ng ilang insekto ang matapang na oregano at amoy nito at ilang aromatic na halaman. Ngunit maaaring iba't ibang epekto nito at hindi maituturing na kapalit ang pagpapatunay ng mosquito control method. Kapag nahanda na ang oregano, ilagay natin ito sa side table o sa lugar na malapit sa ating higaan. Siguraduhin lamang na hindi ito madaling matumba habang natutulog. Habang sariwa pa ang oregano, mapapanatili rin ang natural nitong amoy. Kung nalalanta na ang dahon makalipas ng 1 o 2 araw, palitan lamang ito ng panibagong sariwang oregano. Maaring nagtatanong kung bakit kailangan na may tubig. Napakasimple lang. Ang tubig ay nagpapanatiling buhay sa oregano. Kapag buhay ang tangkay, mas tumatagal ang pagiging sariwa nito. Hindi agad nalalanta ang mga dahon. Mas tumatagal din ang natural nitong bango. Kaya ang tubig ay hindi para inumin. Ginagamit lamang ito upang mapanatili ang sariwa ng halaman. Ngayon ay isa-isahin natin ang mga kilalang gamit ng oregano. Una, madali itong paramihin. Kapag inilagay ang tangkay sa tubig, maaari itong maglabas ng mga ugat at maaari itong itanim sa paso. Pangalawa naman, isa itong magandang ornamental plant. Napakaganda nito ilagay sa kusina, balkonahe o hardin. Pangatlo, tradisyonal sa paggamit sa Pilipinas. Ginagamit ito ng ilang pamilya bilang halamang pagtulong kapag may simpleng ubo o sipon. Ngunit hindi ito kapalit ng gamot na nireseta sa doktor. Ito ay nakakatulong lang. Pang-apat, ang oregano ay may natural na compounds. Pinag-aralan dahil sa kanilang antioxidant properties. Panglima naman, kapag dinurog ang oregano, lumalabas ang natural nitong aromatic oils na siya ang nagbibigay ng matapang ngunit kaaya-ayang amoy. Paano nga ba ito makakatulong sa mas komportableng pagtulog? Maaaring tao ang mas madaling nakaka-relax kapag malinis,
tahimik at presko ang kanilang kwarto. Ang pagkakaroon ng sariwang halaman ay nakakadagdag sa pakiramdam ng pagiging komportable ng silid at para sa ilang tao. Ang natural na amoy ng oregano ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng freshness, bagamat hindi ito nagpapatunay na lunas sa harap ng pagtulog. Mas mahalaga pa rin ang tamang bedtime routine. Subukan matulog ng parehong oras sa gabi, iwasan ang sobrang paggamit ng phone bago matulog, bawasan ang pag-inom ng kape sa gabi, panatilihing tahimik at komportable ang inyong silid. Ang mga healthy sleeping habit na ito ay mas matibay na suporta mula sa siyensa para mas maganda ang kalidad ng pagtulog. I-recap natin ang video natin ngayon. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating ginawa sa araw na ito. Una, pumitas tayo ng sariwang oregano sa ating garden. Pangalawa naman, hinugasan natin ito at kahit hindi na siya hugasan, kung malinis naman ang oregano, pwedeng-pwede na. Pangatlo, inilagay natin ang tangkay sa isang baso na may malinis na tubig. Ang apat, dinurog natin ng ilang sobrang dahon at inilagay rin natin na tubig upang lumabas ang natural nitong amoy. Panglima, inilagay natin ang oregano sa tabi ng ating higaan bilang bahagi ng isang komportableng bedtime setup. Napag-usapan din natin ang iba't ibang tradisyon ng paggamit ng oregano, kung bakit nilalagyan ito ng tubig at kung paano nakakatulong isang malinis at tahimik at komportableng kwarto sa mas magandang pagtulog. Tandaan, ang oregano sa tabi ng kama ay hindi gamot sa insomnia. Maaari lamang din ito maging bahagi ng isang relaxing na kapaligiran para sa mga ilang tao katulad ko. Kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, huwag kalimutan i-like at i-share at si-subscribe ang ating Mark of the Jungle plants. I-comment din sa baba kung meron kayong mga oregano sa inyong bahay at kung ano pa ang mga halaman na gusto nating i-featured sa susunod natin na mga vlog. Maraming salamat sa inyo, walang sawang suporta at hanggang sa muli. Ingat at lahat. Happy gardening at God bless everyone, and I will see you next episode because more plant, less stress.